Today, muli ako po pala si Pastor Art at ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano ba mag-aral ng Biblia. And again, para po ito sa mga bagong mananampalataya. Kung ikaw ay matagal ng mananampalataya, I think na familiar ka na dito sa ituturo ko, pero pwede pa rin namang manood. And I think makakatulong pa rin. Kumbaga, pang-refresh sa bawat sa atin. Kapag tayo ay mag-aral ng Biblia, especially sa mga bagong mananampalataya, syempre, kailangan mo ng Bible. Okay? At in-encourage ko din na kayo ay merong notebook na susulatan. Syempre, meron kayong ballpen. So, start na tayo. Mainam, kapag kayo ay mag-aaral ng Biblia, maganda, simulan ninyo sa panalangin. Alam naman natin na meron tayong kaunawaan, pero ang great teacher natin walang iba kundi ang Holy Spirit. Natutulong sa atin mag-illuminate, magbigay ng kaliwanagan sa ating mga pag-aaralan. So, simulan na natin. Meron akong ibibigay sa inyo na acronym. Ito ay SPECS. So, SPECS, SPECS. So, very basic ito. Hindi ko muna kayo tuturuan ng mga jargon, ng mga tulad ng mga hermeneutics. So, hindi muna dahil bago tayong mananampalataya. So, very basic lang. Ang gagawin lang natin, magkakaroon lang tayo ng basic observation sa talata. By the way, kapag tayo ay magbabasa ng Biblia, ang encouragement ko, magsisimula kayo sa unang chapter hanggang sa pinakadulo. Siyempre, pipili ka muna ng libro. Anong libro ba sa Biblia ang babasahin mo? O sa Old Testament din or sa New Testament. Pero, siyempre, dahil bago kayo mananampalataya, ini-encourage namin na sa New Testament kayo magsimula. Sa mga gospel, sa Matthew, Mark, Luke, or sa John. So, pwede kayong magbasa sa alinman sa 4 na aklat na iyon. At ang encouragement ko, mag-start kayo sa chapter 1. Chapter 1, verse 1. Ganun ang tamang pagbabasa. So, dinidiscourage ko yung magbabasa ka ngayon ng Book of Matthew, chapter 1, tapos kinabukasan, Luke, chapter 22. So, dinidiscourage ko po yun. At isa rin sa dinidiscourage ko na every time na kung kayo ay magbabasa ng Biblia, yung parang ganito ang gagawin niya, no? Stop. Tapos, dito muna akong babasa bukas. Stop. So, hindi po yun. Hindi po yun proper way ng pagbabasa ng Biblia. So, ang proper way ng pagbabasa ng Biblia, pili ka ng libro, aklat, at basahin mo from chapter 1 hanggang sa last chapter ng libro na yun. Yun ang tamang way ng pagbabasa. Para kung yan ay epistle, makita natin yung flow of thought. Kung yan ay narrative, makita natin yung flow ng istorya. So, search na tayo sa specs. Mag-observe lang kayo. May mga hahanapin lang kayo sa talata. So, una, letter S sa specs, ang hahanapin natin ay mga sin or sins to avoid or to confess. So kapag kayo ay nagbabasa at may nakita kayo na patungkol sa inyo na kasalanan, sulat niyo yun. O kung hindi man patungkol sa inyo, basta may kasalanan na binabanggit doon na kailangan mong iwasan o talikuran kung yun ay ginagawa mo, isulat mo. Okay? That's letter S for specs. Next letter P for promise to claim. So, every time kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, marami pangako diyan na nakatala sa Biblia. For example, John 3:16, ano ba ang pangako doon, di ba? Eternal life. Okay? So, write it down. Okay, sulat mo yun, kaya mahalaga na meron ka notebook. So, S for sin to avoid or sin to confess. P for promise to claim. And then, E, example to follow. So maraming mga example yan, especially si Jesus Christ, na dapat nating sundin at ipalo. Katulad ng sinabi ni Paul sa
Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. So, maraming ma-example dyan na dapat nating sundin. And letter C, command to obey. Command to obey. Yung mga utos na dapat natin sundin. Tandaan natin, maraming mga imperative or mga utos sa Biblia na dapat natin sundin. Okay? Maganda isulat natin yon. Sa ganon, tumatak sa ating puso at hindi natin makalimutan at tumatak din sa ating isip. Review lang ng onte. S for sin to avoid. P for promise to claim. E for example to follow. C for command to obey. And then K, okay tayo, knowledge about God. Okay? Meron ba doon mga kaunawaan patungkol sa Diyos? Or mga katangian ng Diyos, yung mga attributes ng Diyos na dapat nating isulat. Halimbawa, si Jesus Christ ay nagpakain ng 5,000 gamit ang ilang isda at ilang tinapay. Okay? 2 fish and 5 loaves. So, ano ang makikita natin doon na katangian ng Diyos? God is powerful. Okay? So, pwede natin isulat yun. Write natin nun. Merong mga katuruan patungkol kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ay bumuhay ng patay. Ano ang mapapansin natin doon? Na si Jesus Christ ay Diyos. Okay? So, sulat natin yung mga knowledge about kay God. And then, lastly, letter S. S-P-E-C-K-S. Ito naman ay yung mga something to be thankful for. Okay? Pag meron ka bang nakita dyan sa talata na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos, write it down. Sulat mo. At yun ang itong specs na ito yung simple way for us na mag-aral ng Biblia. May mga technical, may mga mas technical pa dito, pero bilang bagong mananampalataya, ito ay malaking tulong sa atin or sa inyo. That's why, yun ang gusto kong ibahagi sa inyo. I hope na nakatulong sa inyo. Encourage ko na every time na kayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy tayong humingi ng tulong sa banal na Espiritu Santo. Sa ganun, magkaroon tayo ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At ang paalala ko, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat sisikapin natin may apply sa ating buhay. Hindi po pwedeng aral ka ng aral, pero natututo ka lang at yumayabang. Hindi po tama yun. Kailangan po, nagsisikap tayo na yung mga ating mga natutunan ay may apply natin sa ating mga buhay. Yun na po. Maraming salamat. God bless. Shalom.